What's up guys? Medyo natagalan yung follow-up video natin from last time. It's about almost 1 month and medyo naging busy na po. So naisingit ko po itong topic na to and I hope magustuhan nyo at makatulong sa inyo. Question, kailangan ba talagang bumili ng mamahaling tisa para gumanda ang performance mo? O forma lang ito? O status symbol lang dahil lahat ay halos karamihan ay gumagamit ng tag 2,000 tisa o tigwa 1,500 na tisa. Well, meron po ako advice kung kailangan mo bang bumili ng tisang mamahalin o hindi. Depende po yan sa preference ng laro mo. Kung ikaw po ay naglalaro lang just for fun, once a month or twice a month o every gathering lang ng inyong mga kaibigan, nagkikita-kita kayo, I would advise na huwag na kayong bumili ng ganong kamahal na tisa. O pwede na yung medyo middle brand, like middle brand. So alam nyo na yung mga middle brand, yung na worth 300, worth 250 or 500 pesos. Pwede na po yun. Pero kung kayo po ay nagmamoney game o sumasali ng tournament, I think kailangan nyo bumili ng medyo kalidad na tisa. Just imagine, Kobe Bryant versus Michael Jordan, basketball, one-on-one. They're both caliber players. Pareha sila ng level ng laro. Nasa God level yung laro nila o yung galawan nila sa basketball. Pero, kung yung isa ay naka-chinelas at yung isa ay naka-rubber shoes na maganda, na super lambot at may air sole pa, sa tingin nyo, sino ang mas may edge? So, balik tayo doon sa tisa. Kung ang kalaban mo sa money game o sa tournament ay magaganda yung tisa, okay, makapit. Okay, kung malimutan mang magtisa ay hindi tatapyok. Dahil kahit 20 tira, kakapit pa din yung tisa niya at hindi pulbos na nalalaglag sa mesa, may edge yung kalaban mo. Kung yung tisa mo naman ay hindi powderish o kaya oil base at talagang kapit na kapit, hindi nalalaglag sa shaft mo, may edge yung kalaban mo. Bakit? Subukan mo magtisa na mapulbos, sigurado at the end of the game, pag pinunasan mo ng alcohol yung shaft mo, napakadumi, chamber cards. Yun yung nagdudulot ng kalagkitan dun sa shaft mo. Sino ba naman ang gustong humagod ng tako o humagod ng shaft ng parang may delay o malagkit? Di ba nakaka-annoy or parang hindi mo maibigay yung maganda mong tira? Hindi mo maibigay yung maganda mong stroke dahil yung choke, yung lagkit doon sa shaft is getting on the way doon sa stroke mo. Or yung tisa mo ay naiiwan doon sa, may cling doon sa white ball. Yung cling na yun, yung mugmug na yun, kuminsan, pag mapektos kang player, pag gumulong yung mugmug na yun, nakita mo yung mga money gamer, di ba? As much as possible, kiniklear nila yung path ng butas. That's because titingnan nila kung may mugmug ng tisa. So that's one factor na kuminsan, naiiba yung angulo ng path ng bola. May cling yung tisa mo o makapal yung pagkakatisa mo, naiiwan dun sa pagtira ng tip dun sa bola, kita mo markado, merong naiiwan. So, yun ang advantage ng mga mamahalin na tisa versus dun sa mumurahing tisa. So, yung pagkakaiba niya sa feel ng tira, very evident. So, talagang iba yung feeling kapag medyo oil base o hindi powderish yung tisa mo. I can safely say na mas makapit yung mamahaling tisa pag ginamit mo siya. Doon naman sa mga gusto masali ng tournament, syempre, tsaka yung nagmamoney game, mas prone kasi ang mumurahing tisa sa tapyok. And one slight mistake na tapyok at kung matataas na caliber player ang magkakalaban, isang tapyok lang can spell defeat o pwedeng matalo ka na agad kasi pag sumablay ka, ubos yan agad kasi magagaling yung mga pros and mga money gamers. So it's very important talaga kung magma-money game ka o tournament ka ay yung magagandang equipment na ginagamit mo, yung tip mo, yung tisa mo. So
Ang mga ginamit ko dito ng tisa for review ay yung silver cup. Kung di po ako nagkakamali, mga almost 100 yung isang dozen yan. Yung Master Elk, yan, mura lang din po yung Master Elk. Yung Taom Pyro, medyo may mahal po yan, mga 1,000 plus. Yan, kita nyo yung Predator Gray, mga 50 pesos per piece po yan. Pero may mugmug, oh. Yung pagulayan, mga 1,500, 1,200 yan. Depende sa supplier. Ang Taom Pyro, mga ganun din, mga 1,000 plus. Yun yung ginagamit ko personally, yung Taom Pyro. Ayan. In the Master Elk, the Silver Cup. Okay, that's about it. I hope may natutunan kayo at nagka-ideya kayo kung talagang dapat ba talaga kayong bumili sa ngayon ng mamahaling tisa o okay na kayo dun sa gamit yung tisa. So, kung may comment kayo, please comment below. Kung nagustuhan nyo at naging helpful tong video ko, please like and share. And thank you for continually watching my videos and supporting my videos as well.